Hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Bakit nagkaganon? Tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. Kaya ba mayroong ibang police officer? Halimbawa, ang police officer, si Garma mismo, sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko? O kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim? O kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again? Hindi po ba, mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ako yung nag-duda kasi yun nga, isipin mo, yung kanyang affidavit, siya kayang gumawa ng affidavit niya na sinabi niya na pinapahanap doon sa President Duterte ng isang opisyal na magdadala sa war on drugs na Iglesia ni Cristo. I don't know kung sinabi ni Pangulong Duterte yan. Baka mamaya yung gumawa ng kanyang affidavit ay gusto lang idama yung Iglesia ni Cristo para magalit yung Iglesia ni Cristo kay Pangulong Duterte. Dati po kayong... That's immaterial. That's immaterial sa yung sasabihin niya. Pero bakit pinipilit na idamay sa kanyang affidavit yung Iglesia ni Cristo? Opo. Iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Ngayon, ito po ang iiwan ko lang po ito, mga kababayan. Doon po sa statement, doon pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni PCSO, former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin sapagkat may mga nababasa kasi ako dito eh. Ano po sabi niya? Isang maga daw nung May something 2016, sabihin, hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, ito with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang ng Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang eh. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po, may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga, minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya, kung totoo man yun, na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yun, na di umano inutos ni Pangulong
Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ang iglesia niya, pagka ba mayroong ibang police officer, halimbawa, police officer, si Garma mismo, sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Bakit nagaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh. Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa Iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong, sa Iglesia, opo, meron pong ganong tuntunin sa Iglesia eh. Kaya nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi wala siya sa usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Oo. Opo, ito, tanong ni Anastasia Alves. Opo, tama po kayo. Ganun po sa iglesia eh. Ganun po sa iglesia kapag ka may, halimbawa, merong isang kapatid na damay sa isang krimen, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung kinasuhan na. Hindi po tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon. Nabasa naman ninyo yung statement ni Garma. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, huwag mo na isama yan dahil sa ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba Katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh, kasi pwede ba namang porket merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, no? Yan ang sinasabi ko. Walang ganunan. Walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin nyo, ito, halimbawa, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi. Hindi po yun, mga kababayan. Hindi po ganun ang style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang-relihiyon. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan. Alam niyo uulitin ko lang. Diba? Magsasalita doon. Halimbawa lang to, sample ko lang. Si congressman ako. Sabihin niya, ikaw Kasyong, ano ba relihiyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Hindi po ito usapang relihiyon, mga kababayan. Well, anyway, nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan.